But this will be fast kasi ito po yung gusto ko lang pong banggitin sa inyo but will fully be discussed, of course, by Dr. Cabantog. Now, eto na, Rach, ascorbic acid C Supreme. Wow! Proven Nako, kailangan po. Yes, kailangan po natin talaga ngayon yan, Doc. Yan, okay ha. Ito papio lang po yung gagawin namin, Dr. Rachel. Supreme Absorption, Retention, and Performance. Ito, bakit po? Unang-unang facts. 8 facts lang to, but this will be fast, okay? Sabi po nila dito, 12% more antioxidant delivery compared to other forms of vitamin C like what? Plain ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate, threonate, according to human clinical trials. Rachel, alam mo, tinatanong lagi tayo, Dok, teka lang. Hindi ba sabi niyo ascorbic acid din yan? Tapos sinabi niya 12% more antioxidant delivery. Sa plain ascorbic acid, anong difference? Well, alam niyo po, ang ating visionary president talagang ibang mag-isip. Dr. Cabantog, one of a kind. Bakit po? Ang ginawa ni Boss, yung ascorbic acid natin, dinagdagan pa ni Doc ng citrus bioflavonoid complex. Sabi niya, anong ginagawa nun? They will try to block the oxidizers from damaging the ascorbic acid. So doon pa lang alam mo na protektado yung ascorbic acid. At the same time, yung citrus bioflavonoid complex, mataas din ang level ng antioxidants. Kaya nga po, if you're gonna analyze this one, tama. 12% more antioxidant delivery. That's number 1. Supreme absorption. Yan. Next. Doc, paano namang naging 233 times higher retention? Okay, let me try to make it simple. Ang ginawa ni Dr. Cabantog, I would like to inform our dear empowered leaders. Ang vitamin B saka vitamin C po are both water-soluble vitamins. Sabihin, pag ininom mo na, pag sobra na, iihi mo na. Kaya hindi po ba, no? Minsan pag uminom ka ng vitamins, pag nakita mo yung ihi mo, uy, dilaw na dilaw, parang nag-orange pa ng konti. Huwag kayong kabahan. Yun po yung vitamin C saka vitamin B complex na iniihi mo lang po. So, Doc, may ilalabas lang. Kaya nga po itong ginawa ni Dr. Cabantog. Ang talino talaga, napakagaling. Nilagyan niya ng lipid metabolites. It was encased by lipid metabolites. Ibig sabihin po niya, pag ininom mo yan, nako, ang bilis ma-absorb. Pag yan ay nakakita ng cells, it will easily penetrate the membrane of the cells. Grabe. Kaya nga po sabi, supreme retention po ito. Ano pa? Ito na. 300 times more efficient in promoting fibroblast and collagen healing. Sabi nga po, when you talk about collagen saka fibroblast, marami po yan sa skin saka sa buto natin. Pampatibay po ng katawan, ng buto saka ng skin at the same time. What else? Ito pa. 64% high reduction on plasma levels of C-reactive proteins. Rish, if they will be asking us, C-reactive proteins, ano ba itong mga to? Mga biomarkers yan. Okay? Over body for diseases and inflammation. When you talk about diseases, heart diseases, when you talk about inflammation, let's give an example. Systemic lupus erythematosus is one of them. Okay? Rheumatoid arthritis. So, nakakatulong yung produkto natin. Okay? Para nga po makatulong po sa ating katawan against different kinds of diseases and inflammation. O, Rachel, fact number 5. Pakibanggit na rin. Okay, so syempre po meron din po siyang 250% more efficient no in protecting our immune system from toxins. Kasi nga po, as we all know naman po talaga, itong ating vitamin C talagang considered as antioxidants, no? Na talaga naman po nagpapalakas ng ating immune system. Nice. Number 6, Rach. Diretso mo. Okay, so we also have here facts number 6, wherein this C Supreme of ours is 82% more reduction, which means no yung kanyang oxidizing, no yung pag-oxidize po ng ating mga bad cholesterol sa katawan po natin, nako, mas pinapabilis po yan, no? So ibig sabihin po nun, pinapababa po yung mga level ng mga bad cholesterol. Take note ha, we're talking about here bad cholesterols. Yan. Tama kasi nga po, susugan ko lang yung sinabi ni Dr. Rachel, once you oxidize the LDL cholesterol sa blood vessels natin, mag-form sila ng atherosclerosis. So, hindi nila ina-allow yon para nga po hindi siya mag-embed sa blood vessel wall. Okay? Yun ang kagandahan ng ating C Supreme. Rach, continue. And of course, for our fact number 7, nako po, ito pong ating C Supreme again is 11% more free radical scavenging activities, no? So ano po ba isabihin ng free radical scavenging, no? Pag sinabi po nating scavengers, nako, sila po yung, ako natatandaan niyo po dati yung Pac-Man, no? So sila po yung kumakain, no? So sila po yung nagtatanggal ng mga free radicals sa katawan natin. We're in, nako, pag-ulit-ulit natin yung sinasabi sa training natin, Doc, na itong mga free radicals na to are the one
causing no damages to our DNA, kaya po tayo nagkakasakit, no? So napakagrabe po ng scavenging power ng ating C Supreme when it comes to this free radicals po. Kaya naman sigurado ka na yung mga free radicals na yan talagang mababawasan po sa katawan po natin, no? Of course, we also have here fact number 8. And of course, grabe po to, Doc. Kung kanina mga 100% lang pinag-uusapan natin. Grabe po ito. 1,200% more stimulation of our healthy neurons and nerve regeneration as well. Nako, Doc, grabe. Talagang napaka-powerful pala ng ating C Supreme. Wala talagang katulad sa merkado. Tayo lang ang may mga ganitong mga health benefits na makukuha natin sa ascorbic acid, ha? So, kukumpara po natin sa iba't ibang mga ascorbic acid in the market. Nako, ang laki po ng kaibahan po natin. Kaya, sobrang excited sila, Doc, sa paglabas po ng ating C Supreme. Kailan daw po malalabas yan? Ay, nako. Rachel, kanina, no, if you're gonna analyze yung effect ng resveratrol tapos dagdagan mo ng ascorbic acid, napakaganda talaga. Okay, yes. Especially sa regeneration, free radical scavenging capabilities, antioxidant. Okay, so isipin niyo mabuti, itong mga produkto talaga na empowered consumerism, talagang pinag-isipang malalim ng mga may-ari ng ating kumpanya. And those, of course, are the wonderful products of empowered consumerism. Yan! Okay. Rach, baka may mga katanungan tayo dyan. Okay? Yes, Doc. Siyempre po sa mga ginagawa po natin, mga pag-training, no? Karaniwan po kasi yung mga tinatanong, no? So, aside from dun sa mga nabanggit na po natin kanina, there's some question na tinatanong rin na ako, bukod dyan, saan pa ba hindi natin po pwedeng, what are the other contraindications po, no? In giving po yung mga tinatawag nating resveratrol, yung mga longevity phenols, no? So, yun po yung mga karaniwang tinatanong po sa atin.